Hi, salamat sa pagsama sa akin dito sa Straight Up mula sa JNS Conference sa Jerusalem, Israel. May punong ministro ng Israel na nagsalita dito ngayong linggo, nagtalumpati tungkol sa ginagawa ng Israel, ngunit may mahalagang mensahe siyang iniwan para sa bawat isa sa atin at sa inyong nakikinig sa programa at nanonood sa amin ngayon. Ano nga ba yon? Sobrang tindi ng talumpati niya tungkol sa mga dapat gawin ng Israel. Ang katotohanan na narito ang estado ng Israel ngayon at bilang pinuno ng estado ng Israel, gagawin niya ang lahat ng mahalaga para sa kaligtasan ng estado ng Israel at para sa kaligtasan ng mga Hudyo. Hindi pa doon natapos, may nabanggit pa siya sa dulo ng presentasyon niya sa JNS Conference. May sinabi siya para sa atin. Pakinggan ninyo, babalik tayo mamaya. Hinihiling ko sa inyo, mga Hudyo ng Amerika at diaspora, na gumawa ng isang bagay. Tumayo kayo. Huwag kayong matakot. Huwag kayong matakot. Lumaban kayo. Igalang natin ang sarili para igalang tayo ng iba. Kapag binato ng kasinungalingan, ibalik natin ang katotohanan. Tumindig para sa katotohanan. Tumindig para sa Israel. Tumindig para sa mga Hudyo. Tumindig para sa kinabukasan ng mga Hudyo. Maraming salamat sa inyong lahat. Salamat. Malinaw ang sinabi ng punong ministro, kaya dapat tayong tumindig. Ang pagtindig ay hindi lang pisikal tulad ng pagtayo at palakpak, kundi pati ang araw-araw na gawain sa ikawalong larangan. Ngayon, lahat tayo ay kabilang sa ikawalong larangan. At naisip ko, ano pa bang masangkop kundi ang magkaroon ng isa sa mga tagapagtanggol ng Estado ng Israel? Marami sila, pero isang napansin ko at sigurado akong familiar din kayo sa kanya. Kilala siya bilang Jewish Jess. Kilala na kita noon pa mula sa Just the Jew o sa Jewess. Lumalaban ka para sa Israel, umaangat ka. At mahalaga para sa akin na maiparating ang mensaheng yan sa kahit sinong nanonood sa atin o sumusubaybay sa JNS na malaman nila tulad ng pagkakaintindi mo na bawat isa sa atin ay may papel. Tama. Gusto kong sabihin mo sa mga tagapakinig at manonood natin, Kung paano mo naunawaan ang posisyon mo doon. ito ba ay para lang sa mga bata o kaya rin ng kahit sino? Salamat sa pagpunta, Jess. Pakishare ang iyong background at pag-usapan natin ang ginagawa mo. Kaya napaka-tradisyonal talaga ng background ko. Lumaki ako na may kulturang Hudyo at naging Hudyo ang aking pamumuhay. Pero hindi ito lumampas doon. Lumaki ako sa isang pamilyang napakasayonista, pero hindi talaga ito lumampas doon. Noong ikapito ng Oktubre, 2023, nagising ako sa balita. At bilang isang taong nagtrabaho sa industriya ng marketing, nagpasya ako noong umaga na habang ang lahat ay nakatutok sa TV, ako naman ay nakatutok sa social media. Siyempre, Nag-stroll ako sa TikTok at pinapanood ang mga pinakamasasamang tao na nagdiriwang sa mga nangyayari habang nangyayari ito. naggiriwang. Nagdiriwang. Nag-host sila ng mga live panel, nakangiti at tumatawa, nagbabahagi ng balita, natatawa sila at iniisip nilang iconic ito. At talaga namang nagdiriwang sila. Madaldal ako. Madaldal talaga ako. Maaring 5 talampakan lang ang taas ko. Maaring 42 kilo lang ako. Ang sandata ko ay ang bibig ko. At sumali ako sa isang panel na masasabi kong binubuo ng 3 British na jihadist. Sumali ako sa panel, siligawan ko sila ng 10 minuto, kaya pinaalis agad ako. Napagtanto nilang matabilang dila ko. Pinaalis nila ako, pero nagkalibo akong bagong tagasunod at daan-daang mensahe mula sa mga nagsasabing gawin ko ito araw-araw. At mula noon, mula Oktubre 7, 2023, inialay ko na ang buong buhay ko sa pakikipaglaban para sa mga Hudyo. Pare, isinantabi mo lahat at sinimulan ang buhay ko gamit ang salitang pakikipaglaban. Talagang ginagawa mo yan. Kaya gusto kong ipaliwanag mo, sinabi mo ito sa akin. Sa tingin ko, ikaw ang pinakamagaling magpaliwanag nito. Pagkakaiba ng nakasanayan natin sa mga Hudyo at nangyayari ngayon. Hindi na natin kaya maging mahina, pasibo, mahiyain, at mababait na mga Hudiyong kinondisyon tayong maging ganoon sa loob ng huling 70 taon. Tama! Hindi na natin kayang gawin yon. Kung gagawin natin yon, baka bumalik tayo sa panahon ng Holocaust. Kailangan nating maging agresibo. Kailangan nating maging proud. Kailangan nating ipaglaban ang ating mga pinaninindigan.
Alam mo, kailangan nating maging agresibo. Kailangan nating lumaban. Sabi mo na rin dati, hindi lang agresibo, kundi dapat offensive. Kailangan nating maging offensive. Tama. Dapat alam ng lahat kung sino tayo, ano ang laban natin, at di tayo alis o natatakot kanino man. Akala ng iba, mahina tayo at walang ginagawa. Pero hindi totoo yon. Kaya kapag sinabi mong pupunta ka doon at sisigawan mo sila, ito ba ang katanggap-tanggap na paraan para sa, ano nga ba, Generation X o ano ang tawag sa kanila? Nalilito na ako sa mga henerasyon. Mga Hudyo at Hentil, oo. Kaya. Janet? Kaya nandyan kayo, doon kayo kumukuha ng impormasyon. Kita ko yan sa mga anak ko. Sa lahat ng nanonood mula sa henerasyon ko o mas bata, nakikita natin na nangyayari yan. Napansin ko na dati, sa universidad lang ito nakikita mga 12 hanggang 15 taon na ang nakalipas. Ngayon, mas bata na at may TikTok na sila. Nakakaakit ito sa mas batang henerasyon, kaya mahalagang malaman nila kung saan nila kinukuha ang impormasyon. Lumaki ka sa Zionistang tahanan gaya ng sabi mo, pero mas matindi ang mga paratang na kinakaharap natin ngayon kaysa dati at matagal ko nang naranasan ang mga kampanya ng impormasyon ng Israel. Lampas ito sa kahit anong kinailangan nating harapin sa loob ng maraming taon. Oo, eksakto yon. Ang mga paratang nila. Madali lang talagang labanan dahil hindi naman totoo. Hindi sila totoo. Kapag katotohanan laban sa damdamin, madali lang. Ang impormasyong nakuha ko ay galing sa mga libro, kasaysayan, dokumentaryo, at edukasyon. Mali ang impormasyong inilalabas nila, puro kasinungalingan at kwento lang. Puso ang gamit nila, pero isipan ang gamit ko sa paglaban dito. Napakadali talagang labanan ang damdamin gamit ang mga katotohanan. Pinag-iiba mo ba ang mga taong ganoon dahil sa ugali ko? Kung anti-Semitiko ang tao, hindi ko nasasayangin ang oras ko sa paglalahad sa kanila ng mga katotohanang sinasabi mo. Haharapin ko yan sa ganong antas. Pero may malaking bilang ng publiko na gusto talagang malaman. At nakikinig sila kahit ka-edad mo pa. Oo, nalalampasan nila yon. Paano mo sila kakausapin o lalapitan? Sila ang target kong tagapakinig. Kaya kung makipag-usap sa mga antisemita, Nazi at jihadist hanggang magdamag. Totoo yan, masaya siya, nakakatuwa. Pero yung mga taong gustong matuto pero kulang sa alam, minsan lang natuto sa TikTok University, yan tawag namin. Sila ang dapat kong kausapin dahil sila ang nakikinig sa propaganda. May paninindigan pero kulang ang kaalaman para patunayan ito. Sila ang pinakamahalaga, parang ginto. Paano ko sila hinaharap? Kinakausap ko sila sa katotohanan. Nakakarinig sila mula sa mga pro-Palestino. Nakakarinig din sila mula sa mga jihadista. Nakakarinig sila mula sa maraming radikal na Islamista na nagbibigay ng impormasyon. Ngunit walang pinagmulan, estadistika o datos. Kinokontra ko iyon gamit ang datos, estadistika, libro, edukasyon at kasaysayan. Pero hindi ka rin naman nag-e-explain sa kanila ng biblical o makasaysayang paliwanag. Gumagamit ka ng clickbait. Anong klase ng clickbait ang gamit mo? Kaya gumagamit ako ng sound bites, hooks, at mahahalagang bagay para mahikayat sila. Maraming mga pro-Palestinians na hindi naman talaga sapat ang kaalaman, kapag nalaman nilang pro-Israeli ako, maaring hindi na sila makinig. Sige. Pwedeng huminto sila sa panonood, kaya mahalaga ang unang 10 segundo ng video ko para makuha ko sila. Kaya palagi kong sinasabi, halimbawa, ang IDF ay sumabog ng 10 sibilyan sa Lebanon. Kaagad, nakikinig na sila sa akin. Nakita ko na yan, tapos sinabi ko, Pero hindi mo alam, tinulungan ko pa silang manood ng video. Ganon mo sila kausapin. Inakit mo sila sa pamamagitan ng pagpapaniwala sa kanila na pinag-uusapan mo ang isang bagay na hindi mo naman talaga tinatalakay. anong plataforma yon? Ano pangalan ng plataforma na may tawag sa telepono? Mayroon tayong ilan. Ang pangunahing ginagamit kong plataforma ay Umingle. Letrang U, tapos Mingle. Sige. Doon, itinatype mo ang mga keyword mo, ang sa akin, napaka-espesitiko. Pagkatapos, makakahanap ka ng mga taong naghahanap din ng parehong salita. Sila ang mga taong lumalabas sa screen mo. Diyos ko, ang weird naman nun. Ang weird talaga, parang dystopian, lalo na sa mga salitang hinahanap ko. Naghahanap ako ng Nazi, naghahanap ako ng KKK, Wow. naghahanap ako ng Islamismo. Na yon, naiintindihan ko na kung paano yung gumagana. Kasi tinanong ko, paano nila nakuha ang mga kakaibang tao na yan? Kaya pala hinahanap mo sila, hinahanap mo talaga sila. Hinahanap ko sila at totoo sila. Pinapanood sila ng mga tao. Pinapanood ako ng mga tao, kaya hinahanap ko rin sila. Ang oposisyon ay aktibong naghahanap ng mga keyword para mahanap ang mga kapareho ng pag-iisip.
Gusto nilang makipag-match sa ibang Nazi. Gusto nilang makipag-match sa ibang jihadist. Pero ako, ang kanilang naabutan, isang batang British-Israeli na puno ng mga tattoo at 5 talampakan ang taas. Inaasahan nilang mahina ako, ulitin ko, inaasahan nilang mahina, madaling masaktan, at inosenteng Hudyo ako. At ang nakukuha nila ay isang maingay, proud na babaeng, Hudyo na mahilig magmura, hindi natatakot gamitin ang lahat ng armas na meron ako sa utak at sa bibig ko. At binabago ko ang pananaw ng mga tao. Hindi lang ikaw, marami kayo. Sinusubaybayan ko kayong lahat na mababait na batang babae doon. At gustong-gusto ko yon, yung paraan ng kanilang passion at kung paano nila nilalabanan pabalik. At alam mo, maraming lalaki ang nandoon at iniisip nila na magiging madali lang ito. Gusto ko na may ilan sa kanila na nananatili dahil sa opinyon mo, nakakaakit, perpekto at mahusay. Sa huli, makukuha mo yung audience na tunay na nakatuto. Tama, sila yung pinaka nakakatawang kausap ko kasi sinasabi nila sa akin yung mga nakakatakot na bagay. Tapos pagkatapos, tatanungin nila kung pwede kunin ang Instagram ko. Siyempre. Nakakatawa talaga, sabi ko, sige kunin mo Instagram ko, panoorin mo videos ko. At kamangha-mangha talaga, hindi ka naman mukhang kambing, kaya hindi ko alam kung ano ang nakakaakit doon. Alam ko, Diyos ko, ang dami nila. Pwede pa natin silang pabladuan. kung may naghahanap sa'yo sa social media, paano kanila mahahanap? Mayroon akong Instagram sa Jess Isa Jew. Ginawa ko itong madali para sa'yo. At sa TikTok, ako si Jewish Jess. Si Jewish Jess, nasa Facebook ka rin. Oo, nandoon din ako. Si Jess ay Jew lang din. Nakalink ito sa IG at X ko. Diyan tayo hinahanap ng henerasyon natin. Pero yung mas bata, kaya kanilang hanapin doon. Sa TikTok, Jewish Jess. Jewish Jess, sige. At ikaw rin, lumipat ka na ngayon sa Israel. May grupo kayo dito na minsan sabay-sabay niyong ginagawa ang mga ito. At nagbabahaginan din kayo mula sa iba. Sinasabi ko ito para maintindihan ang mga nanonood na hindi mo kailangang nandoon mismo dahil nakikita kong nagbabahagi ka sa iyong mga platform at sa Instagram ng sinabi ng iba. Napakahalaga ng pagbabahagi dahil nailalantad at nadaragdagan ng kaalaman tungkol dito. Kaya para sa sinumang ayaw gawin ito, hindi mo kailangang gawin yon. Kung may mga taong interesting tulad ni Jess, i-share mo ang kanilang content sa sarili mong private account. Palawakin mo ang mensahe hanggat kaya mo. Kung hindi ka kumpiyansa sa harap ng kamera, marami kang magagawa sa likod ng eksena. Doon may malaking epekto. Ipalaganap mo ang content namin. I-promote mo ang mga creator na hinahangaan mo. Habang mas pinapalawak mo, mas marami tayong maabot na audience. Kapag mas marami tayong audience, mas malalayo ang mararating ng mensahe natin. Perfecto! Habang lumalaganap ang mensahe, mas maraming tao ang nakakaunawa. Iyan ang mahalaga. Tama, matagal ko nang sinasabi sa mga tao dito na dahil sa negatibong pananaw sa mga Hudyo, mananatili tayong minorya. Iniisip ng mga kinakausap mo na totoo yon, kaya mahalaga na marinig ang boses natin dahil bawat isa ay may epekto, gaya ng sabi ng punong ministro. Tumayo at magsalita ka, hindi mo kailangan nasa JNS conference para magdulot ng ganong epekto. Kahit sino sa bahay ay kaya rin ito. Jess, salamat sa lahat ng ginagawa mo. Sigurado akong proud sa iyo ang punong ministro dahil sinusunod mo ang hinihiling niya. At sa sinumang nanonood sa amin ngayon, Jess, ang Hudyo. Salamat! Isa siya sa mga nabanggit ng punong ministro na may malaking epekto. Ibahagi ang content niya. Hanapin at ibahagi rin ng mga kaibigan niya. Maaari ka ring maging matapang sa pagtatanggol sa Israel at sa mga Hudyo, tulad ng sabi ni punong ministro Netanyahu. Ito ang ikawalong larangan kung saan lahat tayo kasali. Jess, salamat sa pagpunta. Mayroon ka pa bang huling? Mensahe para sa ating. Wala nang maihinang Hudyo. Hindi na natin ito pwedeng hayaang magpatuloy. Hindi ko masasabing mas maganda pa. Salamat sa pagsama. Salamat! Ako si Daniel Siman ng Straight Up kasama ang JNS. Ngayon, imbes na sa studio, nasa komperensya kami. Salamat sa pagsama ngayong linggo. Babalik ako sa susunod na linggo kasama ang palabas at mas maraming political na nilalaman. Dinala namin ito ngayon dahil mahalaga. Salamat.